si Rodante Marcoleta. No? Mga bossing, ang hindi ko maintindihan kung ano pa yung ipinagmamalaki ni Rodante Marcoleta at nakukuha niya pa yung mga ganitong kataga. Pakinggan nyo ho. Ko tungkol sa China. Paano ko dinepend ng China? You tell me. When? Doon pa nga lang po sa KIG, sir. No? I-give up yung KIG. Oh. Yung mga sinasabi nyo sa Senado, sir. Tapos sasabihin nyo pa sa amin yan, hey, sir, kapag ka ako tinanong mo, harapan yan, sasabihin ko sa iyo mismo, doon sa Senado mo sinabi yon. Nung kausap mo si Senator Ping Lacson. Tapos pag hiningan ako ng resibo nito, ipapakita ko yung mismong recorded do na i-give up yung KIG. Di ba? Di ba pinapatanggal niya yon nung nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, pinapatanggal niya yun. Siguro natatakot to o tinatakot, dinadaan sa, kailan ko sinabi na idinipensa ko ang China? Kailan ko sinabi na ganito? Eh siguro hindi makapagsalita yung mga reporter doon. Di ba? Ako sasabihin ko sa harap-harapan niyo yun. Pati ho yung there is no such as West Philippine Sea, mga bossing. Sasabihin ko, sinabi mo yan, di ba? Tapos nung nakita mo, nalaman mo, nagagalit yung taong bayan, bigla kang balikwas. Bigla kang kambyo. Oh. Di ba? Pinapa-edit ni Wigman yung statement niya doon. Bakit? Eh yun yung mismong sinabi niya. Bakit niya papapalitan? Si Cubeta, tigas na lang ng mukha ang pinaglalaban niyan. Oh. Eh, minsan napapatanong na ho din ho ako eh. Para kasi, bigla mong bawiin or bigla mong o panindigan mo yung mga mali na mga sinabi mo, kumbaga, meron akong naiisip na hindi kaya kailangan niyang panindigan lahat ng ito. Dahil may natanggap o may natatanggap galing sa China. Alalahanin niyo po, merong mga kapwa tayo Pilipino, kagaya nung anak ni Juan Ponce Enrile na sinasabi, meron tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na nakakatanggap ng pera, nakakatanggap ng pondo galing sa China para sirain, wasakin ang ating gobyerno, para palakasin ang China, no? At meron mga makakapal ang mga mukhang mga vlogger. Pinapangalandakan pa yung mga pakikipag-meeting nila doon sa China. Di ba? Don Pasis, shout out sa iyo. Ngayon, ang tanong natin, isa ho kaya sa donor, contributor ni Rodante Marcoleta, ang China doon sa kanyang kampanya? Isa din ho kaya ang mga diskaya sa donor, no? Doon sa kanyang kampanya? Na alam nila na di kalaunan kailangan ipagtanggol ni Rodante Marcoleta yung kanilang mga posisyon, kaya hindi isinulat ni Rodante Marcoleta yung mga donors doon sa kanyang sose. Yun ang tanong natin doon, mga kababayan. Diba? O tuloy pa, Boss Rodante. When? When? Tell me. Kagalit. When? Naging aso na. When? Tell me daw ho. Halata naman, Boss Mark. Kaya nga, ipinagtatanggol niya ang China. Diba? Ayan, si Annalyn Ando. Alam yung galawan. Diba? Yung sinabi ko, pabor sa China, when? Marami! When? Pag binalikan ko, kailan ba yung mga yon? Hindi ko kabisado. Yung petsa araw. Pero meron kaming mga recorded na lahat karamihan pabor sa China. There is no such as West Philippine Sea. Yang i-give up ang KIG. Yang pakikipagpilit mo na pag-usapan ang West Philippine Sea o yung KIG, yung mga pag-give up na yan, debate, para sabihin ng China, doon nga sa Pilipinas, mismo sa Senado pa nila, pinag-uusapan na hindi sila sigurado kung kanila yung
yung isla na yon. Di ba? Ano sasabihin ng China? O, tingnan nyo po, international, no? Buong mundo, tingnan nyo ang Pilipinas, sila mismo, doon pa mismo sa Senado nila, nagtatalo-talo sila. Hindi nila wari o hindi nila alam kung kanila ba talaga yung mga isla na yon. Tapos ang claimant, kiniklaim ng China kanila. Pwede pong gamiting laban sa atin yung mga pag-uusapan diyan sa mga ipinupush ni Marcoleta na mga deba-debate ho. Yan ang gusto nilang mangyari. Kahit na katiting na pag-uusap lang po diyan, ay mga bossing, talo tayo diyan. Kaya ano sabi ni Senador Ping Lacson? Wala akong pakialam. Ayokong pansinin si Marcoleta. Kasi igigiit na naman niya na ang China ang may karapatan doon sa West Philippine Sea. 'Di ba? 'Yun yung sinabi ni Ping Lacson. Tama ho 'yun. Walang dapat pag-usapan, mga bossing. Walang dapat pag-usapan yung mga KIG. Merong mga kababayan nakatira doon. Itinataas ang bandila ng Pilipinas. Lupang hinirang ang kinakanta. Kaya wala nang dapat pag-usapan. O meron pang additional kay Marcoleta. Ito, ano naman to? Is related to the issue No. which I raised in the last hearing when I objected the draft minutes of the February 4, 2026 meeting. Oh. And in that hearing, I proposed an edited version which to my mind reflects the entire transcript of his stenographic notes. Ito ba yung yung sinabi mong i-give up ang KIG? Gusto mo ipa-edit? I'd like to know, Mr. Chair, if any decision has been reached in that effect. Because Sinabi mo yun eh. No, bakit pa iibahin? first of all, I'd like Saka lalagda din o tatatak din sa isipan ng mamamayang Pilipino na, habang binabasa yung transcript na yan, ito yung, hindi naman niya ito yung original na sinabi niya, pina-edit niya to eh. No? Ang original na sinabi niya, yung KIG i-give up. Diba, ganun lang. Ganun din yun, Marcoleta. Huwag ka nang mag-iaksaya ng panahon doon. Buko ka na namin, alam namin ang kilos mo. to inform the body that I provided a copy of my entire privilege speech Oy. several days ago, where I tackled the issue of my remarks having been spliced, twisted. Yok ng putik naman yun. Sisisihin mo na naman si Lacson. Splice daw ho. And twisted daw ho, mga kababayan. Ultimo si Tunying, ano sabi? Si Tunying kapwa INC. Ano sabi ni Tunying? Kahit ano pong balibaliktad ko, mga kababayan Yun pa din po ang Yun pa din po ang naririnig ko Yun pa din po ang naiintindihan ko Di ba? Na i-give up ang KIG. And it was rebutted. It was not rebutted after all. Ang lahat po ng aking mga sinabi doon sa interpellation noon, ipinakita ko po sa aking privilege speech. Page by page, line by line. Pati po yung timestamp ng ating recorded version ng hearing ng Commission on Appointments. At malinaw na malinaw po doon pinagdudugtong-dugtong ang mga pinagsasabi ko. Ay, parang hindi naman. Kami ho, pinanood namin. Pinanood po namin. Para po madali, i-give up natin ang KIG. 5 minuto bago makarating doon sa i-give up yung KIG at 5 minuto pagkatapos nung i-give up ang KIG, itinapos namin yun para siguraduhin na tuloy-tuloy ho yun. Yun pa din ang yun pa din ang sinabi niya, i-give up ang KIG. Walang ibang ibig sabihin ho. In order to make a statement, frame a different narrative to project myself as if I have surrendered or I advocated the surrender of a Yun naman talaga ang sinabi mo. part of our Philippine territory. Something that I did not even intend to do, nor advocated. Sige nga, dapat ang ginawa mo, Marcoleta,
habang yan, tinatanong mo kung ano na yung resolution yung sa edit o i-edit yan, ipe-play mo yung sinasabi mong hindi splice. I-play mo, eto po ang ano ko, paki-ano naman po diyan sa puting tela, no? Paki-play naman po, eto yung mismong video ko na sinabi ko. Play mo. Baka magtawanan sa iyo yung mga kapwa mo, mga senador at yung mga bisita nyo dyan sa Senado dahil parehas lang din ang magiging resulta nung sinasabi mo. Bakit po ganun? At tatanungin ko po ngayon ay ating mabuting secretary ng komisyon. Palagay ko po nabasa niya po yung buong transcript. Pwede po ba naming malaman, Mr. Chair, sa pamamagitan ng manifestasyon o deklarasyon ng ating kalihim ng komisyon? Base po, kung babasahin po nating, susuriin natin na masusi yung ating transcript. Kung ano po yung naganap, kung ano yung sinabi, lalong-lalo na po sa party ko. Alin po ba yung mas malapit po doon sa transcript? Edi yung sinabi edi yung sinabi mo nga, sir, na i-give up yung kay IG. Diba? Yun po bang inobjekan ko na draft? O yung pinopropose kong kapalit doon? Base lamang po sa transcript. Walang labis, walang kulang. Kasi po, Mr. Chair, tiningnan ko po yung transcript mismo eh. At tiningnan ko yung draft minutes. Meron pong lumilitaw doon na mga salita. Halimbawa, sa page 8 po ng first draft natin, may nabanggit po na Father of Maritime Education, Tomas Cloma. Ito na naman, ipipilit niya na naman si Tomas Cloma hindi daw po, may sinasabi sila o may sinasabi siya na kumbaga si Tomas Cloma hindi yata manlalayag or whatever. No? Wag na natin pakinggan yan, mga boss.